Nakakabad na tayo. Ayan, ganda. May sugba pala. Ayan, tulingan. Gagawin ko sanang sinaing pero sinugba ko na lang. Yeah, boy. Sinugba sa Bisaya. Ihaw sa Tagalog. Yan. Yan. Last couple hours ng ating bakasyon. Nag-gym na tayo. Ano bang ginawa natin? Yan. Tapos merong nag-i-inquire tungkol doon sa phone. Hindi naman siya nag-message ulit. Yan, mahangin. And today, samahan nyo ako sa isang araw ng buhay bilang isang Filipino dito sa Canada. Marami sa atin ang nangangarap makapunta dito. Pero ano nga ba talaga ang buhay Pinoy sa malamig na bansang ito? Unang-una sa lahat, ang lamig, yes. Totoo, akala ko dati masaya lang mag-snow. Pero pag araw-araw mong kalaban ang minus 30, ngayon hindi. Kaya itong the best times, springtime. Pag minus 30, ibang usapan na. Sakit sa balat. Kailangan mong i-cover ang mga tenga mo, fingers, toes. Kaya hindi pwedeng mawala ang mainit na kape. At syempre, ang almusal ng Pinoy. Longganisa, sinangag at itlog. Kahit sa ibang bansa, dala-dala pa rin natin ang lasa ng Pilipinas. Pagka commute, most of us dito trabaho ang priority. Marami sa atin healthcare workers, cleaners, caregivers, engineers, lahat para sa pamilya at pamilyang nandito or pamilyang pinapadalhan mo sa Pilipinas. Kahit pagod, tuloy ang laban. So grocery shopping. Pero syempre kahit malayo sa Pinas, may paraan para hindi ma-homesick. Merong Mang Tomas, may Lucky Me at kahit pandesal sa Filipino store. O kaya sa Walmart. Kaso Mang Tomas ata inaano na ngayon may binaban dahil sa may ingredients na bawal sa Canadian FDA, parang gano'n. At ang pinaka-importante, ang komunidad. Kapag may kapwa Pinoy ka sa paligid, parang nasa bahay ka na rin. May kantahan, tawanan at minsan sama-samang nagdadasal. Yan dito. Pero syempre may iba yung priorities mo minsan. Huwag nandito ka na, hindi kagaya pag nasa Pilipinas ka, maramdaman mo ang bayanihan o kapwa-tao. Pero syempre hindi mawala ang lungkot. Miss na miss ang pamilya, kaya kahit papano, video call is life. Di ba? Ganito ang buhay Pinoy sa Canada. Mahirap, may lamig, may pag-asa. Basta sama-sama, kayang-kaya. Ayos. The next day. 20 degrees dito sa Prince George. Pag kami pasok, ang ganda ng panahon sa labas. Tapos pagka weekend, saka cloudy. A few moments later. Yan, pagkatapos nating lawn mower niyan, pinalawn mower ko pala kay King. Nag-prito tayo ng itlog para sa hapunan.
and then ito fried rice natin yung natirang kanin. Sa Canada, ikaw lahat ang may gawa ng mga lutuin, labahin, paglilinis ng bahay, vacuuming, lahat yan ginagawa mo sa Canada. Hindi katulad sa Pilipinas, pwede kang mag-hire ng kasambahay mo para mapadali ang iyong mga trabaho. Pero dito lalo na mahal ang labor dito sa Canada, so umaasang-ayon ka sa minimum wage, which is like I think sa BC is $17.40 an hour. So it has to be that minimum wage, no? So that's a big chunk if you have to pay someone na maging kasambahay. But you can afford it if you're like a business owner or a millionaire, then you can do that, right? So yeah, sarap ang itlog. Minsan yung itlog namin pala deliver ng farm ng dito sa Prince George. Merong mga farm na nagpo-cultivate ng mga brown eggs, so umorder kami sa kanila. Mura lang, $6, I think $6 per dozen, or nag-umpisa ng $4, tapos I think it's still $5, and some people are charging $6 per dozen, so it ranges from $4 to $6 per dozen. So minsan $5 per dozen yung binabayad namin. Yan. Yan, at ginawa nating fried rice yung kaning lamig para masarap. Nilagyan mo ng paprika, salt, pepper, bawang, garlic rice, at saka smoked paprika. Masarap din. Ayan ang ating pagkain for dinner. Buhay Canada. And today, nag-unveil na ng minister si Mark Carney. At saka they're trying to see if they can get a majority. Parang ganun, no, sa Juno News. So, good thing na minority sila ngayon kasi kailangan nila ng i-refer pa sa conservative sa opposition. May mga pa silang mga laws. So, mas maganda kung minority government. Yung NDP ang nag-ano sa kanila NDP party. Ngayon, na-decimate na ata ang NDP party, wala na Tapos nag-resign na si Jagmeet Singh. So, yan ang ating buhay Canada, no? We'll see what it go sa mga susunod na araw. Sa Ontario automotive sector, maraming nawalan ng mga trabaho. So, I don't know, dito sa BC, baka susunod na yung mga sa Canfor, yung mga sa lumber. Marami ding kasi naapektuhan sila ng tariff, marami ding nagsara ng mga mill dito sa BC. So, yung mga drinks, okay pa rin sila hindi sila nag-curtail. Yung mga iba 2 weeks on, off sila ng 2 weeks off, parang ganyan, tapos babalik na naman after 2 weeks. Ganun yung mga ginagawa nila, no? Tapos sa amin in the process of negotiating yung collective bargaining agreement, lapse na ng 1 year or more, March 2024 pa yun Tapos nakakuha kami ng email from Chief Financial Officer today na hindi daw magle-layoff, pero merong like freeze ng merit increase, sabi ganun. So walang mga increase the last 3 years
since the pandemic, ang taas ng inflation. So, yung aming sweldo is pre-inflation pa rin. No? So, wanna keep up with the inflation. So, you gotta buy assets like a house, right? A car is not an asset, it depreciates. So, I'm leasing the car and I'm using it for business. Business purposes, meaning business insurance, because we do on-site field service, right? And then for my vlogging business as well. So you know, you have to keep up with inflation. The way of doing that is to buy assets that will appreciate, like a house, stocks, index funds, mga ganyan. So well, simple. It's free download. You can start with that one. But pagka nag-down, ibig sabihin sale yun, and then you have to keep it, and then eventually it will rise, right? So, yan.